So, welcome to our free review on how to solve world problems on work. Ito po ay paghahanda para sa paparating na CSE-PPT na gaganapin na po sa August 10, 2025. Okay? So, doon sa mga mag-exam next month ay kumilos na po tayo at wag na tayong matulog sa pansitan. Kailangan nating unti-untiin ang pag-aaral para kasama tayo sa hashtag pasado sa Marso. So, ito po yung itsura ng mga solving word problems on work. So, una muna, hahanapin natin yung combined time. So for example, ang problem statement natin, it takes it takes Tristan 1 hour to clean the living room while it takes Cian 2 hours to do the same. So bago tayo magdire-diretso, intindihin muna natin yung problem statement. So sabi niya, si Tristan daw, 1 oras ang kailangan para maglinis ng salas o living room. Pero si Sian naman, 2 oras para magawa yung parehong trabaho. So ang tanong ko sa inyo, sino ang mas mabilis maglinis? Si Tristan o si Sian? Type letter T for Tristan and type letter X for Sian. Okay, sino ang mas mabilis magtrabaho? Type letter T for Tristan and letter X for Sian. Hello to Rhea, Jezeri, Muweda, Alfonso, pati sa kanya mga tinag. Hello din kay Honey Absin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Napakasipag. Kahit na umuulan, nag-aaral. Good job, everyone. O, sinong mas mabilis kumilos? Si Tristan or si Sian? Type letter T for Tristan and letter X for Sian. Okay? So kung makikita natin, mas mabilis matapos si Tristan kasi siya 1 oras lang tapos niyang linisin ang living room. Si Sian naman 2 oras. Okay, so ito na ang tanong. How long will it take if they clean together? So pag sinabi mong how long, hindi gaano kahaba gaano katagal. Gaano katagal daw sila matatapos kung sabay silang maglilinis. Siyempre, ina-assume natin kung joint forces sila, mas mabilis silang matatapos. So, tingnan natin kung anong proseso dito. Step 1, create an equation with 3 fractions. Gawa tayo daw ng isang equation na may 3 fraction. So, ito yung unang fraction na gagawin natin pero bago yan, ano muna yung ilalagay natin sa taas ng fraction? Kasi ang fraction, may number sa taas, may number sa baba. Yung number sa taas, ang tawag mo dyan ay numerator. Yung nasa baba, ang tawag ay denominator. Alam ko namang alam nyo yan, refresher lang tonight. Hello sa mga nanonood sa atin ngayon. Okay. So, ang ilalagay natin sa numerator ay kung ilan yung trabaho o task na ginawa nila. All the time, this is just one. Kasi isang task naman ang pinag-uusapan di ba? At yung denominator natin ay time used or time consumed. Gaano katagal nila ginawa yung task na yon. So, dito sa ating problem statement, gawa natin siya ng equation. So, yung una nating fraction or ratio is going to look like this. Sabi niya, yung 1, yan yung numerator natin, which is the work done. Ilan ba yung work? Maglinis ng living room. Isa lang namang work yung paglilinis, di ba? Ang ilalagay naman natin sa denominator ay kung gaano niya yon katagal ginawa. So, ang hinahanap natin, how long will it take if they clean together? Kung sabay sila. Since hindi pa natin alam yan, ilalagay lang natin ang letter T. Kasi yan yung missing value, yan ang hinahanap natin. So, isang task over ilang oras yan. Okay? Tapos maglagay kayo ngayon ng equal sign. Okay? Kasi itong 1 na to, yan yung combined work niya. Yung T, yan yung combined time. Yung hinahanap natin. So maglagay kayo ng equal sign ngayon. Gagawa naman tayo ng pangalawa nating fraction. So with fractions, ang ilalagay nyo sa numerator ay kung ilang task yung ginawa naman ng una nating nagtrabaho. Diba? So, ilan ba yung ginawa ni Tristan? Isa lang. Naglinis siya ng living room. Over, gano'ng katagal niya ginawa yon? 1 hour. So, it's going to be the time also. Okay? Tapos,
I-add natin ngayon dyan yung para naman kay Sian. Okay, so 1 over x naman. So makita natin, ito yung para sa combined time, ito yung para kay Tristan, at ito naman yung para kay Sian. So bakit letter T? Kasi it's about Tristan's time. Gaano katagal niya ginawa. And then yung x naman para sa time ni Sian. So please write this down on a sheet of paper, kahit scratch paper yan, karton yan, pinaglagyan ng gatas o whatever, isulat nyo tong 1 over t is equal to 1 over t plus 1 over x. Dito, ang ibig sabihin ng t ay yung time, combined time. Dito, ang ibig sabihin yan ay yung time ni Tristan at ito naman yung time ni Sian. So ngayon mag-substitute na tayo. Okay? So, i-replace na natin 1 over t kasi hindi pa natin alam kung anong value niyan is equal to 1 over 1. Bakit? Kasi 1 yung task ni Tristan, 1 hour niya ginawa. Tapos i-add natin ngayon yung 1 over 2. Bakit 1 over 2? Kasi 1 yung task ni Sian pero 2 hours niyang ginawa. So kung titingnan natin to, yung combined is equivalent to task and time ni Tristan plus task and time ni Sian. Okay? So kung papansin nyo, fraction itong ina-add natin. 1 over 1 plus 1 over 2. At mapapansin nyo rin, magkaiba ang ating denominator. 1 and 2. At sa rule of fraction, hindi tayo pwedeng basta-basta mag-add. Dapat hanapan muna natin sila ng equivalent fractions o yung hinahanapan natin ng common denominators. Okay? So between 1 and 2, ang pwede nating maging common denominator dyan ay 2. So ilagay nyo ang 2 sa unang blankong fraction at 2 sa pangalawang blanko na fraction. Okay? Paano nyo ba hanapin yung common denominator? I-multiply nyo lang sila. What is 1 times 2? The answer is 2. So itong 1 over t is equal to 1 over 1 plus 1 over 2. Gagawa natin ng equivalent fraction niya. Okay? Sulat niyo yung 1 over t is equal to blank over 2 plus blank over 2. Sulat niyan para mas maintindihan nyo. And this time, we're going to convert. Itong 2 na to, i-divide nyo dito sa 1. 2 divided by 1. 2 divided by 1 is 2. At yung 2 na yan, i-multiply nyo sa taas. Diba? 2 times 1 is 2. Okay? Ulitin natin kung anong ginawa natin, ha? Let's go back. Oops. Let's go back. So, kanina, meron tayong 1 over t is equal to 1 over 1. Yan yung kay Tristan. Plus 1 over 2. Ito yung kay Sian. So, gagawa natin sila ng equivalent fractions. So, 1 over t is equivalent to blank fraction and blank fraction. Para makuha natin yung common denominator, i-multiply natin yung 1 at saka 2. 1 times 2 is 2. So, yun ang ilagay mo dito sa parehong denominator. So, ano nga yung ilalagay natin sa numerator? Let's find out. First, we convert. Itong 2 na to, i-divide mo dito sa 1. So, 2 divided by 1 is 2. At yung sagot mo dyan, i-multiply mo sa taas. 2 times 1 is 2. Yan naman yung ilalagay mong numerator. So, what are we saying? 1 over 1 is equivalent to 2 over 2, which is correct. Next, dito naman. Ito naman ang pag-initan natin. Itong 2 na denominator, i-divide mo sa 2 na denominator. 2 divided by 2 is 1. At yung sagot mo na yan, i-multiply mo sa taas. 1 times 1 is 1. At yan ngayon yung magiging numerator mo. Okay? So, nangyari ngayon, itong equation na to, kinonvert natin. Itong mga to, ginawa nating over 2 naman siya. Okay? So, ngayon, mapapansin ninyo, 1 over t is equivalent to 2 over 2 plus 1 over 2. Pareho na ba sila ng denominator? Hello, Deus. Magandang gabi. Okay? Pareho na ba sila ng denominator? 2 and 2? The answer is correct. The answer is yes. So, ibig sabihin, pwede na tayong mag-add. Okay?
At paano ba tayo mag-add ng similar fractions? Kukopyahin mo lang yung denominator, pero i-add mo yung numerator. So, tingnan natin ngayon yan. Ha? Pero we're not going to go to that step yet. Okay? So far, ito na yung nakita natin. 1 over t is equivalent to 2 over 2 plus 1 over 2. Please make sure nakasulat ito sa inyong papel. 1 over t or combined time is equivalent to 2 over 2. Ito yung kay Tristan plus 1 over 2. Ito naman yung para kay Sian. Okay? So, since kailangan na nating i-add yung dalawa na yan, anong mangyayari dyan ngayon? Yung ating denominator, let me go back, yung ating denominator na 2, hindi natin yan gagalawin. Okay? So, it's going to stay the same. 2 pa rin yan. Pero yung numerator natin, i-add natin yan. So, 2 plus 1 is equivalent to 3. Okay? So, yung mangyari niyan, yung 1 plus t natin is going to remain as 1 plus t. Tapos, yung 2 plus 1, magiging 3. Yung 2 na denominator, kukopyahin natin, so magiging 2. Okay? So, make sure ito ang nakasulat sa papel nyo. 1 over t is equal to 2 over 2, yan yung kay Tristan, plus 1 over 2, ito yung kay Sian. At dahil i-add na natin sila, magiging 1 over t is equivalent to 2 plus 1 is 3. And we copy the denominator, 2. Okay? So, meron ka na ngayong 1 over t is equivalent to 3 over 2. Iko-cross multiply natin ngayon yan. Itong 1, i-multiply mo sa 2. 1 times 2 is equivalent to 2. And then itong t, i-multiply mo sa 3. T times 3 is equivalent to 3t. Okay? Kapit ha? Ngayon, ang kailangan lang natin ay time. Sabi niya, how long will it take if they clean together? So, time lang ang kailangan natin, pero may nakatabing 3. And we have to get rid of that 3. How do we do that? We have to divide it by 3. T3 divided by 3 is equivalent to T. Kaya lang meron tayong equal part. Ibig sabihin, kung anong ginawa mo dito sa right side, gagawin mo rin dapat sa left side. So kung i-divide mo ang 3t sa 3, dapat i-divide mo rin ang 2 sa 3. So let's go ahead and do that. Okay? 3t divided by 3 is equivalent to t. How about 2? What is 2 divided by 3? O, ngayon, yan ang pag-usapan natin. Yan ngayon ang ating hihimayin. Okay? So, ang mangyayari niyan, it will become, meron na tayong is equal to, kasi canceled na to eh. 3t divided by 3 is equal to t. Diba? Pero anong sagot natin sa 2 divided by 3? Mag-divide tayo ngayon para po magkaalaman. So, sa isang banda, mag-divide tayo. 2 divided by 3. Ilan ba ang 3 sa 2? Wala po. Kasi ito yung 2 eh. Wala namang 3 dyan. So, 0 ilalagay natin dito. And then, maglagay tayo dyan ng tuldok at 0 dito para maging 20. Okay? Bakit may tuldok? Kasi anything after this is already a decimal. Ilan naman ang 3 sa 20? The answer is 6. Because 6 times 3 is 18. Ngayon, isubtract natin. 20 minus 18 is 2. Ilan ang 3 sa 2? Wala po. So, magdadagdag tayo ng 0 dito at ibababa natin yan para yung 2 mo maging 20 para may ma-divide ka. 3, ilan ang 3 sa 20? Ganun na naman. No? 6 na naman siya. Because 6 times 3 is 18. And 20 minus 18 is 2. Ilan na naman ang 3 sa 2? Kulang ulit. Diba? So, maglalagay na naman ako ng 0 dito at ibababa ko na naman yan sa 2 para maging 20. Ilan na naman ang 3 sa 20? The answer is another 6. So, it looks like paulit-ulit lang siya na 0.666666666. So, i-round off na natin yan. It's going to be 0.666.
0.67 hours kasi hours ang pinag-uusapan. Paano kung ang options mo sa testing center ay hindi hours, kung hindi ang nakalagay ay minutes? Therefore, kailangan mo i-convert ang 0.67 into minutes. And how do you do that? Sundan niyo po ang mga steps na to. This is how you're going to convert. Isulat niyo po yung 0.67 hours. Tapos, maglagay kayo ng malaking X and then isang fraction. Blank fraction. Dahil hours yung pinanggalingan at gusto nyo siyang maging minutes, ilagay nyo yung equivalent minutes sa isang oras dito sa taas. Ilan po ba ang minuto sa isang oras? The answer is 60. So, ilagay nyo dyan ang 60 minutes. At ano naman ang katumbas ng 60 minutes sa hours? The answer is 1 hour. Okay? So, make sure nakasulat na to sa papel nyo. 0.67 hours times 60 minutes over 1 hour. Once that's done, anong gagawin natin? Maraming na-intimidate dito. Huwag kayong mag-alala. The first step is to just multiply. Itong 0.67 hours na to, i-multiply natin yan sa 60 minutes. Pero bago natin gawin yan, i-cancel muna natin tong hours. Bakit? Kasi meron siyang hours sa taas at meron din siyang hours sa baba. So, they're dividing each other, they're canceling each other out. So, ang matitira na lang na value natin dyan or unit is minutes. Okay? So, na-cancel nyo na yan. I-multiply na natin to. 0.67 times 60. So, on one side ng inyong scratch paper, i-calculate natin yung 0.67 times 60. 0.67 times 60. Yung 0 times 7 is 0. 0 times 6 is another 0. Dito naman tayo. 6 times 7 is 42. Carry 4. 6 times 6 is 36. Plus 4 is 40. So, i-add na natin yung mga sagot natin ngayon. Baba natin yung 0 kasi wala siyang katapat. 0 plus 2 is 2. We bring down 0. We bring down 4. Ilang decimal places ang ginamit natin pamula sa kanan? 1, 2. Dito po, wala naman tayong ginamit. So, we're going to do the same thing here. 1, 2. So, ibig sabihin, ilang minuto po ang lumipas o ilang minuto nila kayang tapusin ang trabaho? If they join forces, the answer is 40 minutes or 0.67 hours. That's how we solve word problems. Okay? Tama si Deus. Divide both sides by 3. Tama. Okay? Alright. So, yan ay unang example pala. Okay? So, syempre, meron pa tayong practice. Dito po sa AMV, hindi tayo nakokontento na isang paliwanag tapos na. Dapat nagpa-practice. Kasi sa unang paliwanag, maaaring hindi naintindihan, di ba? So, sa susunod, baka mahuli na natin. Okay? Yan. Sa mga gustong humabol sa ating 7/7 extended sale, ang atin pong batch 8D review ay nakasale ngayon, 499 pesos only. Ang review po niyan, from June 27 to July 20, pwede pa kayong humabol dahil recorded po lahat ng klase, kompleto lahat ng materials, may online quizzes with answer keys, and unlimited attempts. Okay? So, practice pa tayo. Robert can wash 5 cars in 2 hours. Ang galing niya naman. So, si Robert, kaya niya 5 kotse in 2 hours. While Joel can wash the same number in 3 hours. So, ibig sabihin, kung si Robert, kaya niyang maglinis ng 5 kotse sa 2 oras. Si Joel naman, kaya niyang maglinis ng 5 kotse rin, pero 3 oras. Sino ang mas mabilis makatapos? Si Robert o si Joel? Type letter R for Robert and J for Joel. Ayan, hello sa mga nanonood sa atin ngayon. Kung kayo ay natututo, hit the like button. Kung nag-e-enjoy din kayo, type
hit the heart button. Okay. So, mas mabilis pong kumilos si Robert or mas madali siyang matapos. Hindi naman sinabing maganda ang quality, pero mas mabilis siyang matapos. And then, ito na naman yung tanong niya. How long will it take? Gaano katagal daw? Kung silang dalawa ay maghuhugas ng kotse together. If they do it together, di ba? 2 hours kay Robert, 3 hours kay Joel. Pag nag-combine force, pag nag-combine ba sila, nag-join forces sila, mas mabilis ba sila? O ano ba ang kalalabasan? Pareho lang ba? So sundan natin yung formula na tinignan natin kanina, which is 1 over t is equal to yung fraction ng mga task and time nila. So since Robert na yung una nating reference dito, magiging 1 over R na siya. Kasi isang task and then yung time ni Robert. Kaya 1 over R plus yung isang task at saka yung time ni Joel. Okay? Kaya 1 over J. Okay? So combined time is equal to task and time ni Robert plus task and time ni Joel. So mag-substitute tayo ngayon. 1 over T is equivalent to 1 over 2 para kay Robert. Kasi 2 hours lang siya. Plus 1 over 3 naman ni Joel kasi it takes him 3 hours. So basically, we have 1 over T is equivalent to 1 over 2, ito yung kay Robert, and 1 over 3, ito naman yung kay Joel. Please make sure nakalista po yan sa inyong mga papel. Okay, so kung makikita nyo, magkaiba ang ating denominator, kailangan natin humanap ng common denominator and eventually convert into an equivalent fraction. Okay? So para makuha ang common denominator, we just simply multiply the denominators. What is 2 times 3? The answer is 6. So itong equation natin na to, i-convert natin to an equivalent fraction. Okay? So 1 over t is equivalent to, magblanko tayo dyan ngayon. So yun muna ang denominator. 2 times 3 is 6. So magiging common denominator natin ngayon yung 6. Okay? So, meron ka ng 1 over t is equal to blank over 6 plus blank over 6. Ngayon, magko-convert na tayo. Itong 6 na to, i-divide mo doon sa 2. So, 6 divided by 2 is 3. At yung 3 na yan, i-multiply mo sa taas. 3 times 1 is 3. At yan ang magiging numerator mo. So, we're saying that 1 over 2 is now equivalent to 3 over 6. Next, itong pangalawang 6 mo, i-divide mo dito sa 3. 6 divided by 3 is 2. At yung sagot mo dyan, i-multiply mo sa taas. 2 times 1 is 2. So kung makikita nyo, meron na tayo ngayong equation. 1 over t is equivalent to 3 over 6 plus 2 over 6. Bakit 2 over 6? Kasi yung 1 over 3 daw is equivalent to 2 over 6. So, ito na itsura niyan ngayon. Okay? Makikita nyo, pareho na tayo ng denominator. Pwede na tayong mag-add. So, what do we do? 1 over t is equivalent to, what is 3 plus 2? The answer is 5. And then we just copy the denominator, which is 6. So, 1 over t is equivalent to 5 over 6. Anong gagawin natin dyan? The next step is to cross multiply. Unahin natin yung 1. Multiply natin sa 6. 1 times 6 is equivalent to 6. Next, yung t, multiply natin sa 5. T times 5 is equivalent to 5t. Okay? Ngayon, ang hinahanap natin, t lang. Sabi niya how long. Naghanap lang tayo ng time. Pero may kasungot na 5. So we have to get rid of that. How do we do it? We divide both sides by 5. Para 5t divided by 5 leaves you with t. Paano naman yung 6 divided by 5? Yan ang gagawin natin on the side. 6 divided by 5. Ilang 5 meron sa 6? The answer is 1. Tapos lagyan mo na ng dot kasi tapos na eh. Wala ka nang ibang i-divide dito eh. Diba? Tapos itong 6 mo, dagdagan mo ng 0 para maging 60. Ilan ba
we have to do this first, no? 60 minus 50 is 10. And ilan po naman ngayon ang 5 sa 10? The answer is 2. Because 2 times 5 is 10 and 10 minus 10 is 0. So ulitin natin para nasundan ng iba. So dito, na-eliminate na natin yung 5 at ang natira na lang ay t. Pero, kailangan pa nating malaman ano yung 6 divided by 5. So let's divide that. 6 divided by 5. Ilan ang 5 sa 6? The answer is 1 because 1 times 5 is 5 and 6 minus 5 is 1. Ilang 5 meron sa 1? Wala po. So what we will do, maglalagay tayo ng tuldok sa tabi ng 1 and then yung 6 mo, lagyan mo ng 0. Bakit? Ibababa mo yan para yung 1 mo may kasamang 0 at maging 10. Para may i-divide ka. Ilan naman ang 5 sa 10? The answer is 2. Because 2 times 5 is 10 and 10 minus 10 is 0. So ano pong sagot natin? It will take them 1.2 hours. Okay? 1.2 hours. So paano naman ngayon? Kung hindi 1.2 hours ang nakalagay, ang sinabi niya 1 hour and so minutes. So ito namang 0.2 hours na to ang i-convert natin ngayon sa minutes. Okay? So how are we going to do that? So ito na lang hours ang i-convert natin. So 0.2 hours times 60 minutes over 1 hour. So kung papansin nyo, meron tayong hour dito as the whole number at may hour tayo as the denominator. So ika-cancel na natin yung hours natin at ang matitira na lang ay minutes. Okay? And ngayon, we're going to multiply. 0.2 times 60. Multiply natin yan. 0.2 times 60. 0 times 2 is 0. 0 and then let's just skip that. 6 times 2 is 12. Okay? Ilang decimal places ang ginamit natin? Isa lang. So that's 12. Yung sagot mo na 12, i-divide mo dito sa ilalim. 12 divided by 1 is still 12. So that means 0.2 is equivalent to 12 minutes. So i-convert mo yan. That means it will take them 1 hour and 12 minutes. Okay? Or 1.2 hours. Right? So, ganyan tayo mag-practice. Alright? Siyempre, hindi tayo makukontento dyan. Isang practice pa. Next naman. Sunny can create a choreography in 5 hours. So, artist naman siya. Creator siya. Harry can do it in 4 hours. So, in this case, mas mabilis makagawa si Harry. How long will it take if they work together? So, same formula, which is 1 over t equals, so meron tayong Sunny, so that's letter S, and meron din tayong Harry, so that's letter H. Okay? So, mangyari niyan, 1 over S para sa time ni Sunny, plus 1 over H para naman sa time ni Harry. Now, let's substitute. That's going to be 1 over T is equal to 1 over, ilang oras yung kay Sunny? 5. So, it's going to be 1 over 5. Plus, ilang oras naman yung kay Harry? 4 hours. So, it's going to be 1 task over 4 hours. Okay, so far we have 1 over t is equal to 1 over 5. Ito yung kay Sunny. Plus 1 over 4. Ito yung kay Harry. So, mapapansin natin, magkaiba na naman sila ng denominator. So, we have to find a common denominator. And how do we do that? We multiply 5 and 4. 5 times 4 is equivalent to 20. So, yung 20 ngayon ang magiging common denominator natin. So, maghanap na tayo ngayon ng equivalent fraction. So, 1 over t is equivalent to blank fraction plus blank fraction. At dahil na-determine na natin ang common denominator natin ay 20, ilagay natin yung 20 sa ating mga denominator. And then, let's convert. Itong 20 na to, i-divide mo sa 5. 20 divided by 5 is 4. And 4 times 1
is 4. So yan ang magiging denominator natin. 1 over 5 is equivalent to 4 over 20. Next, itong 20 na sumunod, i-divide mo ngayon sa 4. 20 divided by 4 is 5. At yung 5 na yan, i-multiply mo sa taas. 5 times 1 is 5 at yan ang magiging numerator mo. Okay? So far, what we have is 1 over t is equal to 4 over 20 plus 5 over 20. Mapapansin nyo, pareho na tayo ng denominator. Safe na sa atin ang mag-add. So mag-add na tayo. What happens is, it will become 1 over t is equivalent to, ano ba yung 4 plus 5? The answer is 9. And copyahin natin yung denominator na 20. Okay? So now we have 1 over t is equivalent to 9 over 20. So mag-cross multiply na tayo. Unahin muna natin ang nasa upper right corner. So 1 times 20 is equivalent to 20. Tapos mag-equal sign tayo niyan, ha? T times 9 is equivalent to 9t. So t lang ang hinahanap or time, pero may nakasamang 9. So what we have to do then is cancel it out by dividing both sides by 9. So 9t divided by 9 is equivalent to t. Ngayon, hanapin naman natin, ano naman yung 20 divided by 9. So let's solve that. 20 divided by 9. Ilan bang 9 meron sa 20? Dalawa. Kasi 2 times 9 or 9 times 2 is 18. Ano naman yung 20 minus 18? The answer is 2. Ilan ang 9 sa 2? Wala po. So dahil wala tayong sagot dyan at wala na rin tayong i-divide dito, tapos na yung sagot nating whole number. Maglagay ka na ng decimal dyan. At itong 20 mo, dagdagan mo ng 0 at ibaba mo yan dito sa baba para yan ay maging 20. O ilan ngayon ang 9 sa 20? Dalawa na naman. Because 2 times 9 is 18. 20 minus 18 is 2. Ilan ang 9 sa 2? Wala. So maglalagay ka na naman ng 0 at ibababa mo yan para maging 20. Ilan ang 9 sa 20? Dalawa na naman. So it looks like paulit-ulit siya. So what is our answer? It is 2.22 hours. So paano na naman kung hindi nakalagay na 2.2, no? Hindi nakalagay na 2.2 hours. Paano kung may minutes? Madali lang. Itong 0.2, i-convert naman natin into minutes. Okay? So lagay natin ng 0.2 hours times yung ratio natin, 60 minutes over 1 hour. So i-cancel natin pareho yung hour na yan at ang matitira lang ay minutes. And let's just multiply these. 0.2 times 60. Let's do that. 60 times 0.2. 2 times 0 is 0 and 2 times 6 is 12. Ilang decimal places ang ginamit for the decimal point? Isa lang. So that means it's going to take them 2 hours and 12 minutes. So, mas maikli pa rin. Mas maikli para kay Joel. Medyo mahaba ng konti para kay Robert. Okay? So, sana nakatulong sa inyo ang maikli nating review pagdating sa solving word problems on work. Mas maganda kung kasama ko kayo sa Zoom kasi naririnig ko kayo, nakakapagtanong kayo, nasasabi nyo kung meron kayong clarification, na i-share ninyo kung kayo ay nalilito. Diba? So I would like to invite you to join our class dito sa AMV Learning and Development Center. We have more than 500 pastors all over the Philippines. Sa bawat region po sa Pilipinas, meron tayong pastor. Bakit? Kasi ang pacing natin, hindi nagkakaladkad, hindi nagmamadali. At kung kinakailangan, uulitin natin dahil dito po, wala pong iwanan. Hindi natin iniiwanan kapag meron tayong kasama na nalilito, natatakot, nasashock, no? Or nai-insecure. Okay?
So, join our course. Naka-promo ngayon ang ating 4-week review. Comprehensive po yan. Kompleto ang coverage. Wala tayong binawas sa inclusions. Ang binawasan lang po ay yung presyo. Kasi may pahabol ng 7/7 sale. From 2,000 pesos, it is down to 499 pesos. Meron niyang 75 discount. 1/4 na lang po ng presyo ang inyong babayaran. Tulong po namin yan para ma-afford ninyo ang review that you deserve. Para ma-promote ka na, ma-regularize ka na, makakuha ka na ng trabaho sa gobyerno. Kasi alam mo naman, qualified ka in terms of knowledge, you have the skills, and you have the experience. Isang pirasong papel na lang ang kulang. Pagtulungan natin yan, give it your 100%, huwag ka nang aatras. Tuloy, 100% full throttle ahead, ipanalo natin ang CSE and make this your last CSE PPT. Kaya nga po binabaan na natin ang presyo niyan, 3 slots, para po kung matsyempohan niya yan, it's meant to be. You're meant to pass the CSE PPT. Yung final coaching course natin from July 21 to August 8, 2 hours per session, Mondays to Fridays. 15 Zoom sessions po yan. Siksik, ligliga, tumaapaw. Kumpleto ang coverage, maraming exercises para mahasa kayo, tumaas ang confidence nyo, bumalik ang tiwala nyo sa sarili, tumapang kayo para pumunta sa testing center on August 10. Yan po ay 3,000 pesos. Pinagsak presyo natin ngayon ng 799 pesos to make it affordable for you. Para po sa inyo yan. Mag-PM kayo ngayon sa EMV Learning and Development Center para kasama kayo sa ating hashtag pasado sa Agosto. Again, that's 799 pesos. At yung ating mock test series, napakahalaga para masanay kayo ng meron kayong proctor, ma-practice nyo yung inyong time management strategies, test-taking techniques, para naman kayo ay hindi na kinakabahan pag may proctor sa August 10. Kasi sa August 12, may mock test tayo via Zoom, may proctor. Sa may July, so that's July 12, math mock test. 50 items yan. Dapat matapos nyo ng 1 oras. Ako po ang proctor nyo dyan. Okay? That's July 12, via Zoom. Papadala namin sa inyong PDF para ma-print nyo na yung questionnaire booklet. Doon kayo magsusolve. Ma-print nyo na yung answer sheet. Doon naman kayo mag-shade. Ha? July 19, the following week, meron na namang mock test. May proctor din. 50 items. English grammar, vocabulary, reading comprehension, and paragraph organization. 50 items. Puro English lang. Dapat matapos ng 1 oras. Okay? July 26, meron na naman. 'Di ba? Mahasanay kayo ng merong proctor at nagma-manage ng time. Ina-apply yung test-taking strategies. Anong dapat unahin, anong dapat ihuli, anong gagawin kapag nalilito, anong gagawin kapag nag-mental block, anong gagawin kapag biglang ninervyos, inatake ng paranoia, anong gagawin pag nakalimot. 'Di ba? Mapapractice nyo yan eh. Kasi meron muna kayong mock test, puro mathematics. And then may mock test naman kayo, puro English. May mock test na naman kayo, yung pangatlo, analytical ability for prof and clerical operations for sub-prof. Yung analytical nyo, ang laman yan, abstract reasoning, verbal analogy, identifying assumptions, drawing conclusions, and data interpretation. Diba? O yung clerical operations naman, para sa sub-prof, how to alphabetize individual names, how to alphabetize business names, how to alphabetize government agencies, and of course, yung rules of filing. 50 items. Pareho yan dapat matapos ng 1 hour. May proctor din. Diba? And sa August 2, which is a week before your exam, ito na yung mahaba nating math mock test kasi 4 hours tayo sa Zoom. Pamula 7:30 ng umaga hanggang 11:30 ng umaga, isi-simulate natin yung experience nyo sa August 10. So, Sabado ng umaga, maaga tayo. Okay? So, 170 items. Full coverage. Personal information, math, English, general info, at saka analytical ability for prof. Tapos, yun namang sub-prof, 2 hours and 40 minutes, 165 items, full coverage din. Diba? So, how else can you prepare for the real thing? Mock test. Diba?
So, kung full coverage doon sa August 10, dapat yung mock test mo meron ka ring full coverage. Kung may proctor doon sa exam, dapat may proctor ka rin sa mock test. Diba? Kung walang scratch paper sa testing center, dapat wala ka ring scratch paper sa mock test. Kung gagamit ka ng booklet para mag-draw, mag-calculate sa testing center, dapat sa mock test mo ganun din gagawin. Kaya meron tayong mock test series para masanay kayo nang nag-e-exam mag-isa, may proctor at may time limit. Ma-practice nyo yung time management strategies na ituturo namin sa inyo. Diba? O, kumpleto yan. 1,900 yan lahat. Pero ngayon, naka-promo siya. It's only 599 pesos. Almost 25, a little bit over 25%. Ang laki ng discount. Grab that opportunity. It's 599 pesos for the complete mock test series. Okay? So, yun na po yung pinakamababang offer namin para dyan. Hinabol lang namin yung mga gustong humabol pa sa 7/7 sale kahapon. Okay? So, yan. Sana nakatulong kami sa aming konting reviewer on how to solve word problems on work. Marami po ang umaayaw dyan. Pero, tsagain lang natin. Meron din tayong mararating. Okay? So, congratulations sa mga nakakuha ng mga discounted rate sa ating 7/7 sale. And I'm looking forward to helping you pass the CSE and celebrating with you. Maraming salamat po sa inyo. Tandaan nyo yan, ha? Deserve nyong pumasa kasi you have the knowledge, you have the skills, you have the experience. Ang kulang na lang isang pirasong papel. Pero kung trabaho at trabaho rin lang, qualified talaga kayo eh. Kaya give it your 100% para maipasa nyo na tong August 10. Kung nakailang take na kayo, wag nyo na isipin yun. Ang isipin nyo na lang gusto nyo pumasa ngayon. Kung ilang taon na kayo ngayon, 30, 40, 50 years old, huwag niyong isipin yan kasi ang unang passer natin sa AMV Learning and Development Center, 50 plus years old when she passed. More than 2 decades in the government. Hindi na po promote. Highly qualified in terms of knowledge, wisdom, skills, expertise, lahat. The entire package, she has it, no? Ang wala lang siya isang pirasong papel. And we were so thankful kasi naipasa niya naman. No? So congratulations to her again. Okay? So, congratulations to all of you in advance. I'm looking forward to helping you pass. Kita-kits po tayo sa review. Maraming salamat po. Stay safe and stay dry. Onward, forward, and upward.